Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po ang ikatlong pangkat. At kami po ay narito ngayon upang italakay sa inyo ang ating tatlong aralin na maaaring magdulot sa atin ng banyuhay, isang mapagpalang bagong anyo ng buhay. At alam naman po natin na noong nakaraang linggo ay tinalakay po natin kung ano nga ba ang ponolohiya. Ano nga ulit ang ponolohiya? Ang ponolohiya ay ang pag-aaral sa mga punema o mga tunog at paghinto, juncture, pagtaas, pagbaba ng tinig or pitch, diin ang pagpapahalaga ng tunog o prolonging. Ang ponema naman ay ang tawag sa tunog ng wika na ating binibigkas. Sumunod naman ay may dalawang kategorya ng ponemang Filipino. Ito ang ponemang segmental at ang ponemang suprasegmental. Naalala naman po natin na mayroon tayong 5 patinig at meron din po tayong mga katinig. Sumunod naman po ay mayroong uri ng ponema. Ano nga ba yung mga uri ng ponema na iyon? Ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Sa ponemang segmental naman ay mayroon tayong ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay inaayos sa dalawang artikulasyon, ang punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung paano natin binibigkas ang isang tunog. Samantala, ang punto ng artikulasyon ay kung saan natin binibigkas ang tunog. Saan nga ba binibigkas natin ang mga tunog sa ating sarili? Diba ang ating bibig? Ang ating bibig ay may iba't ibang parte. Alam niyo po ba yon? Sumunod naman po ay mayroong mga punto ng artikulasyon na tatalakayin ni Milky Tibalia. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa punto ng artikulasyon. Ano nga ba ang punto ng artikulasyon? Ang punto ng artikulasyon ay nagsasabi kung saang bahagi ng bibig ang ginagamit upang makalusot ang hangin sa pagbigkas ng isang ponema. Ang una ay ang panlabi. Ang mga ponema ay ibinibigkas sa pamamagitan ng pagdiit o pagdikit ng ibabang labi sa itaas na labi. Ang mga halimbawa nito ay ang mga ponemang katinig na P o P, B na P, P, at M na M. Ikalawa ay ang panlabing pangngipin. Ang mga ponema ay ibinibigkas sa pamamagitan ng pagdiit o pagdikit ng labi sa mga ngipin sa itaas. Ang mga halimbawa nito ay ang mga ponemang katinig na F o F, F at V na F, F. Ikatlo ay ang pangngipin. Ang mga ponema ay ibinibigkas sa pamamagitan ng pagdidiit ng dila sa likuran ng mga ngipin sa itaas. Ang halimbawa nito ay ang mga ponemang katinig na T o T, T, D na D, D, at N na N, N. Ang pang-apat ay ang panggilagid. Ang mga ponema ay ibinibigkas sa ibabaw ng dulong dila na dumidiit sa punong gilagid. Ang halimbawa nito ay ang ponemang katinig na L o L, L. Ikalima ay ang pangalangala. Ang mga ponema ay ibinibigkas sa punong dila at dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangala. Ang mga halimbawa nito ay ang mga ponemang katinig na K na K, K at G na K, K. At ang panghuli ay ang glotal. Ito ay ibinibigkas sa pamamagitan ng pagdidiit o pagdikit at pagharang ng presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng glotal na tunog. Ang mga halimbawa nito ay ang at yun naman, dadako na tayo sa paraan ng artikulasyon. Una ay ang pasara.
Ang mga katinig na binibigkas na pasarang walang tinig at may tinig ay P na, B na, T na, D na, K na, G na. Ikalawa ay ang pailong. Ang mga katinig ay binibigkas sa paraang dumadaan sa ilong. Ang tunog kapag ibinibigkas. Ang mga katinig na binibigkas na pailong ay M na, N na, Ikatlo ay ang pasutsot. Ito ay ang hanging lumalabas na nagdadaan sa makipot na pagitan ng dila at ngalangala. Ang mga halimbawa nito ay ang mga katinig na S na, at H na. Ikaapat ay ang pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Ang halimbawa nito ay ang katinig na L na L. Ikalima ay ang pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulong nakaarkong dila. Ang halimbawa nito ay ang katinig na R o R. At ika-anim ay ang malapatinig. Dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa isang posisyon. Ang mga katinig na malapatinig ay W at Y. Tatalakayin natin ang ponemang patinig. Ang ponemang patinig ay binibigkas sa ating dila na binubuo ng harap, sentral, gitna, at likod na bahagi. Ang mga bahagi ng dila ang siyang gumagana sa pagbigkas ng mga patinig na binibigkas ng mataas, gitna, at mababa ayon sa posisyon ng pagbigkas. Ang A, E, I, O, U ay ang mga patinig. Salamat! At ngayon naman, natalakay din natin kung ano nga ba ang ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental, ito ang segmental ng pag-aaral ng makabuluhang unit ng tunog. Hindi ito tinutumbasan ng letra, sa halip ito ay sinasagisag ang notasyong phonemic o phonemic upang mabanggit ang paraan ng pagbigkas. Meron tayong uri, ang haba o diin, tono, intonasyon, at hinto o antala. At doon nagtatapos ang ating unang aralin. Ngayon naman ay tayo dumako na sa ating ikalawang aralin. At iyon ay tatalakayin ni Jericho Rodriguez. Ako si Ginoong Jericho Rodriguez at ating tatalakayin ang morpolohiya. Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya o morphology ay isang pag-aaral o pagsusuri sa mga morpema ng isang wika at pagsasama-sama nito upang makabuo ng isang salita. Ang morpema ay pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Kung ang ponema ay pinakamaliit na unit ng tunog na nagbabago ng kahulugan, ang morpolohiya naman ay isang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan. Mga uri ng morpema ayon sa kahulugan. Number 1, morpemang may kahulugang pangilanlan o lexical. Ito ay binubuo ng pangalan at panghalip bilang nominal, pandiwa at panuring na pang-abay at pang-uri. Pinakamaliit na unit ng salita na may sariling kahulugan at nagsisilbing salita
Nagsisilbing saligan ng salita. Ang morpemang may kahulugan o pangilanlan o lexikal, siya ay pinakamaliit na unit ng salita na may sariling kahulugan. Ating titignan sa halimbawa. Halimbawa, aso. Ito ay tumutukoy sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop. Maganda. Ito naman ay tumutukoy sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay naglalarawan ng pangalan ng isang tao. At ang kahapon, ito naman ay tumutukoy sa pang-abay. Ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa. Kailan, paano, saan, maaaring kanina, nung nakaraan. Tumatakbo, tumutukoy sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay tumutukoy sa kilos o galaw. Halimbawa, tumatakbo, kumakain, sumasayaw. Siya, panghalip. Ang panghalip ay tumutukoy sa pamalit sa pangalan. Halimbawa, siya, ako. Number 2, morpemang may kahulugang pangkayarian. Ang mga morpemang ito ay walang kahulugang taglay hanggat di na isasama sa iba pang morpema na magpapalinaw ng kahulugan ng buong pangungusap. Ito ay binubuo ng mga Number 3, derivational. Ito ay morpemang may hanguan o pinagmulan. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagkakabit ng alinmang uri ng morpema o salitang kinakabit sa ibang morpema na nagbabago sa uri ng gramatika. Ating bigyang pansin ang ating halimbawa. Awit, sulat, letter. Ating bigyang pansin ang unang halimbawa, awit. Kung lalagyan natin ng awit ng panlapi, magiging mang-aawit. Kung wala siyang panlapi, magiging awit lang siya. Ibig sabihin, tugtog. Kung lalagyan naman natin siya ng mga awit, ibig sabihin singer. So sa derivational, nag-iiba ang kahulugan kapag dinagdagan natin siya ng panlapi. Ganon din sa sulat. Sa inflectional, nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga morpemang panlapi sa pandiwa sa iba't ibang aspekto. Walang pagbabago nagaganap sa kategoryang sintaktika ng mga salita kung saan ito nakakabit. Halimbawa, kumain, kumakain, kakain. Ang kumain ay naganap na kilos na. Ang kumakain ginagawa pa lang na kilos. Ang kakain gagawin pa lang ang kilos. So ibig sabihin, sa salitang mga yan, dinagdagan lang natin siya ng panlapi sa unahan at walang pagbabagong naganap sa kategoryang sintaktika ng mga salita pag dinagdagan natin siya ng panlaping salita. Ang tatalakayin natin ay patungkol sa pagbabagong morpoponemiko. Ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa anumang pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran. Ang mga katabing tunog ang dahilan ng pagbabagong anyo ng isang morpema. Una ay ang asimilasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema dahil sa impluwensya ng mga katabing tunog nito. Ang panlaping nagtatapos sa NG tulad ng sing na maaaring maging sin o sim, pang na maaaring maging pan o pam dahil sa impluwensya ng kasunod na katinig. Ang mga salitang nagsisimula sa D, L, R, S, T ay inuulapian ng sin at pan. Halimbawa, sin plus tindi ay nagiging sintindi. Pang
laban ay nagiging panlaban. Ang mga salitang nagsisimula sa B at P ay inuunlapian ng sim at pam. Halimbawa, pang plus filosofiya ay nagiging pampilosofiya. Ang mga salitang nagsisimula sa patinig na A, E, I, O, U at katinig na K, G, H, N, W at Y ay inuulapian ng sing at pang. Dito ay walang pagbabagong nagaganap sa mga salita. Halimbawa, sing plus ganda ay nagiging singganda. Pang plus kaisipan ay pangkaisipan. Ang asimilasyon ay may dalawang uri. Ang asimilasyong parsyal o di ganap at asimilasyong ganap. Sa asimilasyong parsyal o di ganap, ang pagbabagong nagaganap lamang dito ay nasa pinal na panlaping NG. Halimbawa, sing plus tindi ay nagiging sin at tindi. Nagiging sintindi. Isa pang halimbawa ay ang pang plus laban na nagiging panlaban. Pang plus filosofiya ay nagiging pampilosofiya. At ang pangalawa ay ang asimilasyong ganap. Nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na maging N at M ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog ay nawawala. Ang pangalawang uri ng asimilasyon ay ang asimilasyong ganap. May nagaganap pang pagbabago sa salita maliban sa allomorph nito. Kadalasan, naalis ang unang titik ng salitang ugat upang lalong madulas ang pagbigkas ng mga salita. Isang halimbawa ng asimilasyong ganap ay ang pang plus baril. Imbis na maging pangbaril, ito ay nagiging pamaril. Salitang ugat na pambaril, tinanggal natin ang unang titik upang mas maging madulas ang pagbigkas ng salita. Pangalawa ay ang pagkakaltas. Ito ay ang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Maaari itong maganap sa unahan o gitna ng salita. May mga salita ring nakakaltas ang ponema o morpema sa gitna at napapalitan ng ponema ang nasa hulihang morpema. Ang mga halimbawa ng pagkakaltas ay ang salitang ugat na dala plus hin. Imbis na maging dalahin, ito ay nagiging dalhin. Bukas plus an. Imbis na maging bukasan, ito ay nagiging buksan. Pangatlo ay ang pagpapalit ng ponema. Ito ay pagbabagong anyo ng isang ponema na napapalitan sa pagbuo ng isang salita. Maaaring mangyari ito sa mga sumusunod na halimbawa. O at U. Kapag inuulit ang pantig na may tunog na O, na maaaring gamitin ng pang-angkop, ang unang bahagi na inuulit na salita kapag nilalapian ang salitang may O sa huling pantig. Halimbawa, sino plus sino ay nagiging sino-sino. Bibo plus ng plus bibo ay nagiging bibong-bibo. Dugo plus an ay nagiging duguan. E at I. Nangyayari ang pagpapalit ng E at I kapag inuulit ang pantig na may E at kinakabitan ng pang-angkop ang unang bahagi ng salitang inuulit. Halimbawa, lalaki plus ng ay nagiging lalaking lalaki. Babae plus ng ay nagiging babaeng babae. D at R. Nagiging R ang D
kapag ito ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Halimbawa, ma plus dunog, imbis na maging madunog, ito ay nagiging marunong. Ma plus dami, imbis na maging madami, ito ay nagiging marami. At ka plus dagat plus an, imbis na maging kadagatan, ito ay nagiging karagatan. H at N. Nangyayari ito sa sumusunod na halimbawa na salita. Halimbawa, tawahan ay nagiging tawanan, taluhan ay nagiging talunan. Apat ay ang paglilipat o metasis. Ito ay ang paglilipat ng lugar o posisyon ng isang ponema sa isang morpema. Kadalasan, kapag ang salitang ugat ay nagsimula sa letrang L at Y, ay kinigitlapian ng in. Nagpapalit ng posisyon ang letrang I at N kaya nagiging ni. Halimbawa, ang yakap plus in, imbis na maging yinakap, ito ay nagiging yakap. Yaya plus in, imbis na maging hinaya, ito ay nagiging niyaya. Lamas plus in, imbis na maging linamas, ito ay nagiging nilamas. Nangyayari rin ang paglipat sa sumusunod na morpema, ngunit may kinakaltas ding ponema. Halimbawa, tanim plus an, imbis na maging taniman, ito ay nagiging tamnan. Atip plus an, imbis na maging atipan, ito ay nagiging aptan. Ikalima ay ang paglilipat diin. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag nililipat ang diin ng morpema at ito ay nilapian. Halimbawa, linis plus an ay nagiging linisan. Kain plus an ay nagiging kainan. Ika-anim ay ang reduplikasyon. Ang ibang tawag dito ay pasudlo ng isang pangmorpema sa hulihan ng salitang ugat o hulapi. Kahit mayroon ng hulapi ang salitang ugat, nangyayari ito kapag inuulit-ulit ang salitang ugat. Halimbawa, totoo plus han ay nagiging totoohanin. Alala plus han ay nagiging alalahanin. Pamalo na nagiging pamalo plus ma ay nagiging pamamalo. Ang ikapito ay ang reduksyon. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag pinagsama ang dalang salita upang makabuo ng isang bagong salita. O kaya'y nangyayari ito sa pamamagitan ng pagpapaikli ng salita kaysa sa orihinal. Halimbawa, tingnan plus mo, ito ay nagiging tamo. Wika plus ko ay nagiging kako. Hintay plus ka ay nagiging teka. Hayaan plus mo ay nagiging hamo. Wika nila ay nagiging anila. Tayo plus na ay nagiging tena. Ngayon naman ay dadako na tayo sa bahagi ng pananalita o bahagi ng panalita. Isa sa mga bahagi ng pananalita ang pangalan. Ang pangalan ay mga salitang sumasagisag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, katangian at kalagayan. Ang pangalan ay nauuri sa mga pangunahing batayan ayon sa sumusunod. Una na ang ayon sa konsepto. May dalawang uri ang pangalan ayon sa konsepto. Ang konseptong konkreto o tahas at abstrakto o basal. Ang konkreto o tahas ang pangalan kapag material na bagay ang tinutukoy. Ito ay mga pangalan na nakikita at nahahawakan. Halimbawa nito ay ang lapis, mesa at bulaklak. Abstrakto o basal naman ang pangalan kapag ang material na bagay ang tinutukoy. Ito ay mga pangalang hindi nakikita at nahahawakan. Halimbawa na lamang nito ang diwa, hangin at kaisipan. Pangalawa sa pangunahing batayan ng ayon sa kaayunan.
Nauuri ang pangalan ayon sa paraan ng pagkakabuo o kayarian nito. Maaring ang pangalan ay payak, may lapi, inuulit at tambalan. Payak kapag binubuo lamang ng isang salitang ugat. Halimbawa na lamang nito, bata, lindol, aklat, at iba pang salitang ugat. May lapi kapag binubuo ng salitang ugat at panlaping makangalan. Halimbawa, palaruan, sayawan, kaibigan. Pangatlo ay inuulit. Inuulit kapag binubuo ng salitang ugat na inuulit. Halimbawa nito, sabi-sabi, tatay-tatayan. At iba pang salitang inuulit. Pang-apat ay tambalan. Tambalan kapag binubuo ng dalawang salitang magkaiba ngunit pinag-isa. Halimbawa na lamang nito, hampas lupa, bahay kubo, at kapitbahay. Ang pangatlo sa pangunahing batayan ay ang ayon sa kayariang pansemantika. Maaaring mauri ang pangalan ayon sa pag-uuring pansemantika. Kung nagsasaad ng diwang panlahat, tinatawag itong pambalana. At kung nagsasaad ng diwa para sa partikular na tao, hayop, bagay, kaisipan o pangyayari, tinatawag naman itong pantangi. Isa sa halimbawa nito ang pambalanang paaralan. Kung sa pantangi naman, tatawagin itong Kolehiyo de Santa Teresa de Avila. Ang sabon ay pambalana at ang pantangi naman nito ay safeguard. Television ay pambalana rin at ang pantangi naman nito ay ang TCL o brand ng TV. Ang pang-apat sa pangunahing batayan ay ang ayon sa kasarian. Mauuri ang pangalan ayon sa kasarian o sex. Panlalaki ito kung tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Halimbawa, tatay, bayaw, lolo, hari, at tito. Pambabae ito kung tumutukoy sa ngalan ng babae. Halimbawa, nanay, hipag, tita, reyna, at lola. Di tiyak naman o pambalana kung hindi malaman ang tiyak na kasarian. Halimbawa nito, manggagamot, guro, nurse, pinuno, at bata. Walang kasarian kung ito ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay tulad ng bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, pagamutan, jeep, aklat, computer, at paaralan. Panglima sa pangunahing batayan ay ang ayon sa kailanan. Ang pangalan ay mauuri ayon sa kailanan o dami ng tinutukoy. Makikilala ang kailanan ayon sa gamit na pananda, pamilang at panlaping makangalan at sa paggamit ng quantifier o panukat para matiyak ang bilang. Mayroon tatlong kailanan ang pangalan, isahan, dalawahan at maramihan. Una ay isahan o ibig sabihin ay isa lamang ang tinutukoy. Ito ay gumagamit ng panandang ang, ng, sa, si, ni, kay at pamilang na isa. Pangalawa ay dalawahan. Dalawahan dahil dalawa lamang ang tinutukoy. Ito ay gumagamit ng panlaping makangalan at mag-at pamilang na dalawa. Pangatlo ay ang maramihan. Ito ay gumagamit ng panandang mga, sina, kina, nina at quantifier na marami, ilan at iba pang pamilang na higit sa dalawa. At paggamit sa panlaping mag at pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat. At ang huling pangunahing batayan ay ang ayon sa kaukulan. May tatlong kaukulan ang pangalan: palagyo, paari, at palayon. Una ay palagyo. Nasa kaukulang palagyo ang pangalan kung ginagamit ito sa bilang. Mayroon itong 5. Una ay ang paksa ng pangungusap. Ang pangungusap na gumagamit ng pangalan bilang paksa ay maaari na sa karaniwan o kabalikang ayos. Pangalawa ay panaguring pangalan, kaganapang pasimuno. Ang pangalang ginagamit ng panaguring pangalan ay laging pinangungunahan ng pangawing na ay, kapag nasa di karaniwang ayos ang pangungusap at inuulit o inilalarawan ang paksa. Pangatlo ay pangalang pantawag. Nasa kaukulang palagyo ang pangalan kung ito ay tinutukoy o tinatawag sa pangungusap. Pang-apat ay pamuno ng paksa. Ipinapaliwanag o nililinaw ng pamuno ng paksa ang pangalang nasa unahan nito. Panglima ang pamuno ng kaganapang pansimuno. Nililinaw ng pamuno ang kaganapang pasimuno. Ang pangalawang kaukulan ay paari. Nasa kaukulang palagyo ang pangalan kung ito ay una nagsasaad ng pag-aari at pangalawa ay ginagamit ng nakakabuuan ng isang bagay na binabanggit. Pangalang nagsasaad ng pag-aari. Ang mga ngalan tumutukoy sa tao o bagay na nag-aari.
At ang pangatlong kaukulan ay ang palayon. Nasa kaukulang palayon ang pangalan kapag ginagamit ang mga sumusunod na pangyayari. A. Tuwing layon o layon ng pandiwa. Ang mga pangalang ginagamit na tuwirang layon o layon ng pandiwa ay karaniwang mga pangalang pambala na. Ito ay ang pandiwang pinangungunahan ng pantukoy na pambala ng nang at sumasagot sa tanong na ano. Halimbawa, bumili si Pamela ng kotseng bago. Pangalawang halimbawa, pumitas ng bulaklak ng mabango si Rafael. Layon ng pang-ukol. Maaaring pambala na at maaaring pantangi ang mga pangalang layon ng pang-ukol at pinangungunahan ng mga pang-ukol gaya ng sa, ukol sa o ukol kay, hangil sa o hangil kay, alinsunod sa o alinsunod kay at iba pa. Tagaganap ng pandiwang nasa balintayak ng tinig. Ang pangalan ay siyang tagaganap o layo ng pandiwa na nasa balintayak na tinig. Tayo naman ngayon ay dumako sa panghalip. Ang panghalip ayon sa Balarila, ito ang panghalip o salita na may katagang panghalili sa pangalan. So ayon dito, ang panghalip daw ay salita o kataga na ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang maiwasan ang pagkaulit-ulit. Sumunod naman, ang panghalip ay makikilala sa pagbabagong anyo ayon sa tatlong kaukulan. Ano nga ba ang tatlong kaukulan na iyon? Ito ay ang panghalip na nasa anyong ang, nang, at sa bilang panghalili. Ang panghalip ay maaaring uriin bilang panghalip panao, panghalip pananong, panghalip panaklaw, at panghalip pamatlig. Alam ko po na ang iba sa inyo ay mayroon ng idea kung ano nga ba itong apat na uri ng panghalip. At halina't alamin natin kung ano nga ba ang mga sumusunod na iyon. Una dyan ay ang panghalip panao o personal. Ito ay mga panghalip na inihahalili sa pangalan ng tao. Sa kaukulan, ang panghalip ay may tatlong kaukulan. Gaya na nga ng binanggit ko kanina na ito ay ang panghalip na panao na sa anyong ang o palagyo, panghalip na panao sa anyong nang o paari, at panghalip panao sa anyong sa, palayon o paukol. So, ating bigyan ng lugan ang tatlong iyon. Sa kaukulan, ang palagyo ay tumutukoy lamang sa kung sino kapag ang panghalip ang paksa sa pangungusap. Halimbawa, siya ay mabait. So, sino ang tinutukoy natin doon? Diba siya? Sumunod naman ay paari na nasa anyong nang. Ito ay tumutukoy sa kung kanino. Kapag nagpapakita ito ng pagmamay-ari, halimbawa, laruan niya ito. Ano ang panghalip panao sa anyong nang o paari? Sa halimbawang laruan niya ito. Diba ang niya? Kasi ang niya ay nagbibigay ng pagmamay-ari na laruan niya iyon. Sumunod naman ay kahuli naman ay ang panghalip panao sa anyong sa o palayo na paukol. Ito ay tumutukoy lamang sa kung ano. Kapag pinagtutuunan ng kilos at kapag tumutukoy sa pinaglalaanan o tinutungo nito. Halimbawa na lamang ay nagbigay sila sa amin ng pagkain. So, kanino binigay ang pagkain? Sa amin, hindi po ba? So, dito pumupunta na ito ay pinaglalaanan. Tumutukoy ito sa pinaglalaanan o tinutungo ng bagay na sinasabi ng tao sa pangungusap. Sumunod naman ay ang panauhan. Ang panauhan ay alam naman natin na at familiar tayo talaga dito kasi ginagamit natin ito sa mga sanaysay, sa mga kwento, sa nobela at iba pa. Ang panauhan ay may tatlong panghalip panao. Una ay ang unang panauhan na tumutukoy sa taong nagsasalita. Dito pumapasok na ang mga halimbawa na ako, ko, kami, tayo, namin, atin. Kasi nandoon na mismo ang nagsasalita sa kwento o sa sinusulat niya. Sa halimbawa na lamang ay ako ay pumunta sa palengke. Ano ang unang panauhan doon sa halimbawa na iyon? Ang una, hindi po ba? Sa ikalawang panauhan naman, ito ay tumutawag sa taong kinakausap. Halimbawa na lamang dito ay ikaw, ka, mo, kayo, ninyo, inyo.
Kasi binibigay nito ang kalagahan na kung sino ang kausap ng may akda or nagsasalita sa kwento. Halimbawa, ikaw ang nagwagi. So, sino ang ikalawang panauhan sa halimbawa na iyon? Ang sino? Ay, ang ikaw. Sa ikatlo namang panauhan, meron tayong halimbawa nito. Ito ay ang siya, niya, kanya, sila, nila, kanila. Dahil ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Ang nagsasalita ay hindi siya mismo ang kausap doon sa sinusulat niya. Kumbaga, ito ay tumutukoy lamang sa taong pinag-uusapan sa kwento. Kumbaga, labas na sa kwento yung nagsusulat ng kwento. Sumunod naman ay ang kailanan. May tatlong kailanan ang panghalip. Iyon ay isahan. Ginagamit ito para sa isang tao. From the word itself na isahan, isa, ibig sabihin isa lang para sa isang tao lamang. Kapag dalawahan naman, ito ay ginagamit para sa dalawang tao. At sumunod naman ay maramihan, ginagamit ito para sa higit sa dalawang tatlo. Dahil marami nga. Kaya, kailangan natin ng dalawa at higit pa para doon. Sumunod naman ay panghalip pananong o interrogative. Ito ang mga panghalip na ginagamit sa pagtanong tungkol sa tao, bagay, hayop o lugar, gawain, katangian, panahon, at pangyayari. So, may iba't ibang panghalip pananong. Anong mga sumusunod na iyon? Ito ay sino dahil tumutukoy ito sa tao. Kanino naman ay pag-aari ng tao. At ang ano ay tumutukoy lamang sa hayop, bagay at pangyayari. Ang kailan tumutukoy ito sa oras at panahon. Ang bakit ito ay tumutukoy sa dahilan. Saan ito ay tumutukoy sa lugar at pook. Paano ay tumutukoy sa paraan. Gaano at ilan ito ay tumutukoy sa bilang. At ang magkano ay tumutukoy sa bilang o halaga. At ang alin ay ito ay mayroong pagpipilian. Nagets po ba? Ang panghalip panaklaw naman or indefinite, ito ang panghalip na nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan na nga lang tinutukoy na maaring tiyakin o hindi tiyakin. Katulad na lamang sa kanina, ang kailanan may isahan, dalawahan at maramihan. Dito naman sa panghalip panaklaw ay mayroong tatlo. Ang kaisahan, isa, ibabala na. Dahil tumutukoy lamang ito sa isang tao. Ang dami o kalahatan ay tumutukoy sa lahat, pawa o madla. Ang di katiyakan ay tumutukoy lamang sa hindi spesipiko ang binibigay doon. Walang tiyak na pangalan, walang tiyak na tao, pero ayun. Gets? Sumunod naman ay panghalip pamatlig o demonstrative. Ito ay panghalip na pangalang itinuturo. Maaaring ang tinuturo ay tao, bagay at pangyayari ay malapit sa nagsasalita kaysa sa kanyang kausap. Halimbawa na lamang dito ay meron kang bagay sa tabi mo at hindi ko yun abot. Kaya ang sasabihin ko, maaari mo bang iabot sa akin iyon? Yon. At kapag naman ako ay malapit sa bagay na ito, na iyon, ay, at ikaw naman ang nagpapabot sa akin, maaari kong sabihin sa iyo na, gusto mo bang iabot ko ito sa iyo? Ang halimbawa noon ay iyon, yan, ito, ayon, at marami pang iba. Ating tatalakayin naman ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o verb sa salitang nagpapakita ng kilos o galaw ng tao, bagay o hayop. Ito ay karaniwang binubuo ng salitang ugat o root word at panlaping makadiwa or affix. Isa ito sa mga bahagi ng pangungusap at nagbibigay buhay ito sa isang pahayag. Halimbawa ng mga pandiwa. Nag-aaral si Ana, kumakain ng buong pamilya sa hapagkainan. Tinuruan niya kaming sumayaw. Nakasunod ang sasakyan ni Peter sa bus.
Ang pandiwa daw ay salitang nagpapakita ng kilos o galaw ng tao. Mga aspekto ng pandiwa. Perpektibo. Ang perpektibong aspekto ng pandiwa ay nagsasaad na tapos ng gawin na ang kilos. Ito ay kadalasang binubuo ng salitang ugat at mga panlaping nag, nan, in, ni, na, at an. Halimbawa, nakita, nilamas. Ang perpektibo ay pandiwa nagsasaad na tapos ng gawin ang kilos. Ang imperpektibo naman, aspekto ng pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw na ginagawa pa o hindi pa tapos. Ito ay tinatawag ding pangkasalukuyang aspekto. Ito ay may panlaping nag, ni, in, na, at, an. Inuulit ang unang pantig sa salitang ugat. Halimbawa, nagsusulat, naglalaro. Ang imperpektibo ay nagsasaad ng kilos o galaw na hindi pa tapos o tinatawag ding pangkasalukuyang aspekto. Ang kontemplatibo, ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nagaganap o gagawin pa lamang. Madalas sinuulit ang unang pantig ng salitang ugat at may panlaping mag, ipag, maka, at naka. Halimbawa, magluluto, ipagluluto. Ang kontemplatibo, magaganap pa lamang siya. Halimbawa, kakain, sasayaw. Tungkol sa panuring. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip upang mabigyang diin ang kakaibang katangian sa iba. May 4 na kayarian ang pang-uri. Una ay ang payak, pangalawa, ang may lapi, pangatlo, ang inuulit, at ang pang-4 ay ang tambalan. Na ay ang payak. Ito ang mga salitang binubuo ng basal na salita o salitang ugat lamang. Wala itong kasamang panlapi at wala ring nangyayaring pag-uulit. Halimbawa, nanay, bata, tamad, bahay, linis, lakad, at iba pa. Ikalawa ay ang may lapi. Ito ay mga salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi o mga panlapi. Halimbawa, ang panlaping nag plus linis ay naglinis, ma plus ganda ay maganda, ka plus sipag plus an ay kasipagan. Ikatlo ay ang inulit. Ito ang mga salitang binubuo ng pag-uulit ng isang bahagi ng salita o buong salita. Halimbawa, araw-araw. Pangalawang halimbawa, takot na takot. At ikatlong halimbawa, hiyang-hiya. At ang huli ay ang tambalan. Ito ang mga salitang binubuo ng pinagtambal o pinagsamang dalawang salita, bumubuo ng isang bagong salita. May 2 uri ng tambalan. Una, ang tambalang nananatili ang kahulugan, at pangalawa, tambalang naiiba ang kahulugan. Sa tambalang nananatili ang kahulugan, hindi nagbabago ang kahulugan ng salitang pinagtambal. Halimbawa, dalagang bukid, ito ay dalagang taga-bukid. Balikbayan, ito ay isang taong bumalik sa kanyang bayan. Ikalawa ay ang tambalang naiiba ang kahulugan. Nagbabago ang kahulugan ng salitang pinagtambal. Halimbawa, bahag at hari, rainbow o barko ng kulay lino. Ikalawa ay ang tambalang naiiba ang kahulugan. Dito nagbabago ang kahulugan ng salitang pinagtambal.
Halimbawa, bahaghari. Ito ay ang rainbow o arko ng kulay, taingang kawali, nagbibingi-bingihan o hindi nakikinig. Lagi niyong tatandaan na ang payak ay salitang binubuo ng salitang ugat lamang. May lapi, ito ay salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi. Sa inuulit, ito ang mga salitang binubuo ng pag-uulit ng isang bahagi ng salita o buong salita. At tambalan, ito ang mga salitang binubuo ng pinagtambal o pinagsamang dalawang salita na bumubuo ng isang bagong salita. Ngayon naman ay dadako na tayo sa kaurian ng pang-uri. Mayroon itong dalawa. Una na ang pang-uring panlarawan. Ang pang-uring nagsasaad ng anyo, katangian at hugis ng pangalan at panghalip. Halimbawa, malinis ang kanyang budhi. Mabait si Angelo. Mayroon din tatlong uri ang pang-uring panlarawan. Una, ang lantay. Walang tinutukoy kundi ang katangian ng pangalang nilalarawan. Walang hambingang nangyayari rito. Halimbawa, una, si Mary ay maputi. Pangalawa, magaling si Anna. Pangalawa ay ang pahambing. Ito ay pang-uring nagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. Mayroon ding dalawang uri ang pahambing. Una ay ang magkatulad o patas na paghahambing. Pangalawa ay ang di magkatulad. Sa magkatulad o patas na paghahambing, ginagamit ang mga salitang kasing, sing, kapwa at magkapareho. Sa di magkatulad naman, tinutukoy ang mga bagay na magkaiba. Pangatlo sa uri ng panlarawan ay ang pasukdol. Naghahambing ng isang pangalan o panghalip sa dalawa o higit pang pangalan o panghalip. Ginagamit dito ang mga panlaping pinaka, pagka, kay at salitang ugat na inuulit ng ilang parirala, gaya ng ubod ng, sukdulan ng, hari ng, ulo ng, at iba pa. Ang pangalawang kaurian ng pang-uri ay ang pang-uring pamilang. Ang pang-uri na naglalahas ng dami o bilang ng pangalan at panghalip. Una, ang patakaran o kardinal. Ginagamit ito sa pagbilang o pagsasabi ng dami. Halimbawa, 1, 2, 3, at iba pa. Pangalawa, ang panuruan o ordinal. Ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangalan. Ito ay ginagamitan ng panlaping pang at ika. Halimbawa nito ay ang una, ika at iba pa. Karaniwang ginagamit ito sa mga manual o may mga proseso na ginagawa. Pangatlo ay ang pamahagi o fraction. Ginagamit ito sa pagbabahagi o pagbubukod ng ilang hati ng isang kabuuan. Ginagamit dito ang panlaping ika at katambal ng salitang bahagi ng panlaping ka na buhat sa ika. Halimbawa, 3 bahagi o bahagdan. Pang-apat ay ang palansak o collective. Nagsasabi ito ng buhod na pagsasama-sama ng anumang bilang ng tao, bagay at iba pa. Halimbawa nito ay ang isa-isa, tig-3, apatan at iba pa. Panglima ay pahalaga o unitary. Ginagamit ito para isaad ang halaga ng bagay o mga bagay. Ginagamit dito ang mga panlaping mang at tig. Halimbawa, mamera o mang pera, tig-isang pera. At ang panghuli ang patakda. Ito ay nagsasaad ng tiyak na bilang at walang iba kundi iyon o hanggang doon na lamang. Halimbawa, 1, 13, lilimahin, o iba pa. At ngayon naman ay dadako na tayo sa isa pang bahagi ng pananalita, ang pang-abay. Sa istruktural na pagbibigay kahulugan, ang pang-abay ay nakikilala dahil sa kasama ito sa isa pang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na bumubuo ng parirala. Sa pansemantik ang pagbibigay kahulugan, ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at sa iba pang pang-abay. Ang mga katagang pang-abay o enclitic, ito ay may katangiang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan. Sa Tagalog, may 16 na katagang pang-abay o enclitic. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: ba, kasi, kaya, na, sana, daw o raw, din o rin, naman, yata, pala, tuloy, nga, man, muna, at pa. Ang mga paningit ay may tiyak o isang posisyon sa pangungusap sapagkat hindi maaaring ilipat-lipat ng posisyon. Sa unang halimbawa ng pangungusap,
Natapos na ang ginagawa nila. Nasa tamang posisyon ang mga paningit nito. At kung mapapansin naman sa mga sumunod na pangungusap ay hindi na tama ang pagsasaayos ng mga paningit nito. Natapos na ang ginagawa na nila. Natapos na ang ginagawa nila na. Mapapansin na ang na ay wala sa ayos. Ang paningit na ay hindi maaaring magkaroon ng iba pang posisyon sa pangungusap. Ang mga pang-abay na binubuo ng salita o parirala ay maaaring ilipat ng posisyon sa pangungusap. Ang mga pang-abay na binubuo ng salita o parirala at maaaring ilipat ng posisyon sa pangungusap. Ito ay napapangkat sa mga sumusunod. Pang-abay na pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agham, kondisyonal, panang-ayon, pananggi, pananggaano, konstatibo, benepektibo, at pang-abay na pangkaukulan. Halina't dumayo na tayo sa ating huling aralin. Ito ay ang salitang pangkayarian. Ang salitang pangkayarian, ito ay salitang ginagamit upang mas maging malinaw at mapalawak ang pangungusap na ating gagamitin. Ito ay may mga uri. Una ay ang pangugnay. Ito ang tawag sa mga kataga ng mga salitang nag-uugnay sa salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Kasi pag pinagsama-sama nito ang dalawang salita upang makabuo ng malinaw at maayos ang daloy na kaisipan ng pangungusap. So, kailangan dalawang binibigay dito para may reserva tayo, may pang partner yung pangungusap mo para mas mapatibay yung binibigay mong pangungusap. Kumbaga, meron tayong main idea at may supporting details. So, ito ay may uri. Ang pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Ang pang-angkop ay ito ay mga kataga ng bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ang pang-angkop ay mayroong tatlo rin na uri. Ito ay ang na ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Halimbawa, mapagmahal na anak. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mapagmahal anak, kaya binibigyan natin ng emphasis yung mapagmahal at anak para ibigay ang mas malinaw na mensahe ng pangungusap na iyon. Kaya, mapagmahal na anak. Sumunod ay ang nang ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Ulit, ang na ay kailangan ang unang salita ay binibigay lang kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig. Samantala, ang nang naman ginagamit siya kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. So, mabuting tao ang halimbawa natin. Mabuting tao. From the word na mabuting, ang root word na yun, ang root word o salitang ugat ng salitang iyon ay mabuti. Ang mabuti nagtatapos sa letrang I, kung kaya't ang gagamitin natin para mas maging maayos ang ating daloy ng pangungusap at mas mapalinaw ito, ay gagamitin natin siya ng nang kasi ang I sa huli ng salita ng mabuti ay nagtatapos sa patinig. Kaya gagawin natin mabuting tao. Ikatlo naman ay ang letrang G. Ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Katulad lamang din siya ng iba nating mga uri. Sa pang-angkop, ang G ay ginagamit lamang kung ang salita natin ay nagtatapos sa katinig na N. Para dagdagan na lang natin siya ng letrang G. Kasi kapag binigay natin ang halimbawang masunuring anak, ang masunuring, ang root word niya ay masunurin. So, ang masunurin ay nagtatapos sa letrang N. Ang letrang N ay katinig. So, sabi sa letrang G, ginagamit lang ang salitang ito kapag nagtatapos ang salita sa katinig na N. Kung kaya't, gagamitin natin ang pang-angkop na G upang mas mapalinaw o mas maging maayos ang ating struktura ng pangungusap. Naiintindihan po ba? Ang pangatnig naman, ito ay mga kataga o mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay ng pinagsusunod-sunod na pangungusap. So,
dito ay nakapaloob dito ang pagkakasunod-sunod, pinagsama-sama o pinag-uugnay sa isang pangungusap upang may pakita pa rin ang connectedness ng dalawang pangungusap. Tulad na lamang ng pati, subalit, sana, bukod tangi, saka, ngunit, sapagkat, upang palibhasa. At ito ay sa English din ay pwede natin siyang gamitin ang transitional words upang may pakita yung layo ng ating pangungusap na may karugtong pa ito. Sunod ay ang pang-ukol. Ito ay salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita ng pangungusap. Ito ay nang, ni, nina, kay, kina, laban sa, laban kay, ayon sa, o laban, o ayon kay. So, dito lamang ay para magkaroon ng malinaw na may pakita ang ugnayan ng mga ideya. So, ginagamit din natin ito sa mga pangungusap o mga paragraph para maibigay natin na may evidence tayo, may ebidensya tayo na para mas maging strong yung ating foundation ng ating pangungusap. Kagaya na lamang nung nagkaroon tayo ng pananaliksik, nung tayo ay nasa senior high school pa lamang, di ba? Sa ating research, ay gumagamit tayo ng iba't ibang citation kung saan ang pangungusap natin ay kailangan nagsisimula o may dulo to na nakalagay ay based on, according to, o sa Tagalog ay ayon kay, o sinabi ni, yun, di ba? So, dito pumapasok ang pang-ukol. At dyan nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may matutuhan kayo sa ating tinalakay. At maganda na para sa ating quiz.